Ayun sir, punta na tayo dun sa philosophy naman sa buhay. Dahil nga siyempre nasabi mo na kung bakit Ah, ka naging ikaw yung ikaw. So dun na sir papasok. Para sa'yo, what is the meaning of life? there was a time that I thought the meaning of life was really yung unang-una sa lahat kasi yung mga religious Hmm, person ako dahil na Catholic, dahil naging yung mga laruan ko yung mga Santo Niño, yung mga santo. Nung bata nga ako kapagka nakakita ko ng santo, ay ito pala yung first word ko sabi ng nanay ko, mm. hindi mama, hindi papa. Tinuturo ko yung Santo Niño doon sa Wow! bahay namin tapos sinasabi ko, G, Oh, Jesus. Jesus. So, naghihilig ako sa mga santo. Yung mga text cards ko, estampita. Oh, Bibili ako ng oo. estampita ng nanay ko. Meron doon religious store sa Tarlac hanggang ngayon na doon, Netis. Netis religious store, no? And gifts. Binibili niya ako ng mga estampita, ganun. So, pagka pumunta ako sa bahay mo tapos mayroon kang santo, Oo. ayaw mong ibigay sa akin. Oo. Bata ako, mga 4 years old. Hahanapin ko yung dulo ng table tapos kung saan yung pinakamasakit. Oo. Iuuntog ko yung ulo ko diyan hangga't di mo yan binibigay Oh! sa'kin. Ang cute-cute ko, 'di ba? Ang Parang cute. sarap upakan, eh. Pero yun na nga, eventually, pinasok ako ng nanay ko sa Baptist school. Oo. So, nagkaroon ng disconnect. Hmm, Kasi tuturo sa'yo ng mga Baptist, 'di ba? bawal ang images, 'di ba? Pero despite that, pareho lang naman yung tinuro ng pagiging Katoliko ko at yung Baptist education ko. Hmm, Ah, mananagot ka sa Diyos. hmm, So, hindi ako perfect na tao, mm. pero pagka alam mo yun, yung parang ang hirap magsinungaling. Oo. Hindi ako makapagsinungaling kasi mahahalata ako, eh. Oo, Yung attempt to lie, pero yung alam mo yun, yung nababasa ka talaga, eh, oo. very transparent. So, yun yung isang siguro yun yung isang naituro sa akin ng mga magulang ko din siyempre. So, pero eventually, yung meaning of life kasi, yan, eh, nagbabago din. So, hindi ko sinasabi na nagbago na, 'no, na hindi na religious. Hmm, Pero minsan mapapatanong ka, may mga times na ito sasabihin, itong first time kong i-verbalize itong opo. feeling na 'to. May mga times na kung hindi ako pinanganak, ano kaya yung nararamdaman ko? Ay, oo, papatanong ka dun. Kasi mamamatay ka, 'di ba, 'di ba buhay ako ngayon, eh. Oo, Mamamatay ako, eh. oo. Eventually mamamatay ako in one way or another. Ano kaya pakiramdam ng mamatay? Tapos kung ang pupuntahan ko lang ay langit o impyerno 'pag namatay ako ta's hindi ako sigurado, Hmm, bakit pa ako nabuhay? ayun nga, eh. Di at nagti-trigger yang ganyang kaisipan sa'kin tapos nalulungkot ako Hmm. 'pag naririnig ko yung kanta ng Once Upon a Time. Once O yung upon ting a yun, may time. yun, eh, may instrumental yun na mahaba, eh, Oo. bago yung Once Upon a Time. 'Pag tinugtog na yun, medyo parang nagkakaroon ako ng existential Special po. problem, eh. So, alam mo yung, may ganyan akong kaisipan. Dati sinasabi nila sa akin 'pag Christian ka, kasi naging Protestant Christian Opo. ako, eh, sure ka na maliligtas ka, Mm. oh. Pero hindi sa kabutihan ng paggawa ng mabuti. Hmm, Naliligtas ka because of your faith in oo. Jesus Christ. So, parang ngayon, parang inaalaw ko yung sarili ko mag-doubt, eh. Hmm. Mag-doubt kung totoo ba ang langit. Lu Naniniwala pa rin ako sa Diyos, eh, sa mm. totoo lang. Sabi ng isang Pranses, "If God doesn't exist, it's necessary to invent Him." Hmm, Sa dami ng nangyayari sa buhay mo, kailangan. kailangan may kapitan ka, eh. Oo. So, napaka-selfish, 'no? Pero parang gano'n. But also because I believe in the Lord Jesus Christ as well, na ang ganda ng storya, eh, 'no? It's something that I cannot prove. Mm. As a historian, hinihiwalay ko rin 'yan. Hiwalay sila dapat. Hinihiwalay ko 'yan para hindi masira ulo ko. Pero that's what I believe in my heart. Opo. But I allow myself to doubt. Mm. And yung doubting na yon, in a way,
maganda rin kasi parang you don't take your chances when it comes to being good. Yes. Para kasing kapag ka sinabi mong assured na yung kaligtasan mo, para siyang lisensya para maging kupal, alam mo yun? Yun, totoo. Nakikita ko sa ibang mga tao, Marami. kaya parang nakakawalang ganang makisama sa kanila. Kaya nga sinasabi ko nga sa'yo, parang ang mas gusto kong pumupunta ngayon sa mga, mas nagsisimba ako sa Katoliko. Oo. Kasi kasi wala silang pakialam sa'yo, hindi kanila masyadong pinakikialaman. Wala silang sinasabi, hindi kanila ginajudge. Basta pagka pumunta ka doon, okay lang. Kung hindi, di ba? Oo. Kaya mas magsisimba. Hindi pa rin ako Katoliko. I don't see myself na naniniwala doon sa basic tenets. Kasi Opo. may mga basic tenets na I disagree with Catholicism. Pero yun sa pakikipagkapwa, mas nafe-feel ko pa sa maraming Katoliko. pare. Di ba? So, yun nga, yung hindi ako so sure about what is. Parang will make me a continuous seeker. Yun. Diba? Ako, sir. Diba? Ikaw yun, diba? Na Kasi pag sigurado ka, nagiging judgmental ka na. Oo. Akala mo tama yung ginagawa mo, pero kupal ka na pala, di ba? Opo. Ayoko ng ganun eh. Ayoko ng ganun kasi gusto ko rin na parang lagi kong chine-check yung sarili ko kung tama o hindi yung ginagawa ko. Napaka-importante na. So, ang haba nung tanong ko, pero ang sagot ko, pero yung reflection ko talaga doon sa meaning of life, ang gulo na rin eh. Hindi na rin ako sure. Ako rin ganun. Alam mo bakit? Opo. Dati, iniisip ko kapag may ginawa kang mabuti, maganda, pag may ginawa ka na kontribusyon, ambag, maalala ka. Kasi parang for me, isa sa goal sa life, maalala. Ngayon, hindi na rin ganun eh. Kasi pag nakita mo, halimbawa, Amalia Puentes. Di ba yung mga tataas ng mga tingin ng tao sa kanila noon, sila yung pinakasikat, special sila sa lahat, special treatment, lahat ng di ba? Lahat na, hindi ko sinasabi si Amalia to, pero mayroong mga panahon na may mga diva na akala mo sila ang man's gift to mankind, di ba? Kailangan itrato mo silang espesyal, ganyan. Hindi naman sila naaalala ngayon eh. Ang naalala lang sa Pilipinas, pag naging national hero ka o presidente. Yung vice president nga ng Pilipinas, nakakalimutan. Si Manuel Pelaez ba kilala nyo? Hindi. Si Fernando Lopez ba kilala ninyo? Hindi naman lahat nakakakilala. Ako pa maalala. Expect kong maalala ako. Makamag-anak ko, makakalimutan ako pag namatay ako eh. You are only as good as when you are alive. So the meaning of life for me now is to enjoy life. Yun. Perfect. To enjoy life. Yan na ngayon. Enjoy life. And yung paggawa kasi ng mabuti, of course, I still believe in Jesus Christ. Pero yung paggawa ng mabuti is not because you want to be saved, but because when you are good to other people, you enjoy life with them. Yes. Kung hindi ka sakit ng ulo, ini-enjoy nila yung life with you, ini-enjoy mo yung life with them. So, yun yung kaya ako, I do my history. Why? Una sa lahat, pagpatay na ako, hindi ko na magagawa to, kakalimutan na ako. I'm only as good when I'm alive. Diba? I do not expect na may kukuha ng recordings ko tapos papakinggan pa rin nila. Hindi ganun. May bagong mag-emerge na iba. Okay lang yun. Kahit ngayon, hindi yung demand sa akin na halos hindi na ako nagpapahinga. Sana may sumalo nito. Diba? Na may iba ring gagawa para dumami yung load. Hindi na lang ako. I try my best na nagpapalitaw ako ng mga friends ko na, punta kayo sa media, ganito. I try my best. Pero ang dami pa rin. Ibig sabihin, hindi ko kailangan mainggit kung may bago na shout na public historian. Hindi naman kailangan maging si Xiao Chua din, di ba? Kasi, kailangan hindi lang ako. Para mabuhay din ako ng kasama ko yung wife ko, yung magiging future family ko. Di ako nakakauwi sa Tarlac eh. So, but I want to enjoy life. But yun nga, so far, isa rin sa naparamdaman ko,
strike while the iron is hot. Because, una, tomorrow is never promised. Not because of death, but also because ang daling makancel ng tao eh. Yes. Just imagine kung may pagkakamali akong, di ba, hindi naman tayo perfect. Of course, Oo. may mga pagkakamali tayo noon. May mga wrong decisions, may mga nagrabyado tayong tao, di ba? Tapos may lilitaw na ganyan, di ba? Sisirain ka. Masisira ako. Lahat yung mga invitations na yan, mawawala yan. Lahat yung mga, yung itong podcast mo na ito, buburahin mo ito kapag Ay, hindi kapag na-cancel ako. Ang dami ko rin Diba? mga pagkakamali. Di ba? Pero yun na nga, no? Kaya nga, I am really very careful in serving my people. Opo. I try my best na kapag although minsan tumatanda na rin tayo kaya may nakakalimutan na nga tayo. Minsan may mga factual errors na nako-commit ako when I say something. Although I try my best to review before any interview. Any interview dapat nagre-review talaga. Pero hindi pwedeng stock knowledge lang. So that's my responsibility to the publics. Pero when it comes to analysis, yung analysis ko, the way I view history, the way I view my world, I've always been consistent. At alam mo rin ng tao na dilawan ako, di ba? So, and the reason why I'm so upfront about it, may natutuhan ako from General Almonte. Part din ng meaning of life siguro to. Si Jose Almonte, alam natin siya yung parang shadow president kasi advisor ni na FBI. Magaling na tao. No? Sundalo yan eh. Nung nasa Vietnam War, yung Philippine, yung PhilCAGV na tinatawag, mga humanitarian na soldiers, pumunta sila sa Vietnam. They were expecting that people will die there, Filipino. So may mga flags na dala-dala kasi yun yung binabalot sa kabaong, di ba? Pero pumunta si Almonte sa mga Vietcong, yung rebelding Vietnamese. Sabi niya, alam niyo naman na kaming mga Pilipino, connected kami sa Amerika. Opo. Pero hindi nyo kami kalaban. Nagkaroon siya ng trust with the Vietcong. Hindi pinatay yung mga Pilipino. Hindi tayo binabanatan kahit pro-America tayo. Hindi nagamit yung mga flags. Yung mga flags hindi sila nagamit kasi marami sa mga soldiers natin nakauwi. Sabi ko, alam mo laking lesson sa akin noon na sa buhay natin, huwag ka lang magpanggap. Pwede ka makipag-usap sa kalaban mo. So, yun yung na sinasabi ko, dilawan ako. Now I'm upfront, I'm honest with you. I can talk to DDS, I can talk to BBM, yung mga supporters nila. 'Di ba? Kasi I'm so sure of what I believe. Opo. You can take it or leave it, but I also have the responsibility to show for me sa akin lang to. Meron akong responsibilidad na ipakita na pwedeng magkaroon ng decent conversations ang magkakaibang mga paniniwala. Opo. Kaya ako parang nagagalit sila sa akin pag sinasabi ko centrista ako. Pero alam naman ng mga tao na centristang kaliwa ako eh. I mean, left of center na tinatawag. Pero when it comes to conversations, may paniniwala ako pero hindi kita babastusin. Ang yayariin ko yung mga amo mo. Yun. 'Di ba? Pero yung ikaw mismo, hindi kita insultuhin na bobo ka, naniniwala ka sa ganyan. Dahil may dahilan kung bakit tayo naniniwala sa pinaniniwalaan natin eh. Opo. 'Di ba? Tsaka para sa akin kasi sir, ang tunay na peace at kalayaan is despite the difference, nakakapag-dialogue kayo. Kasi kung nagpipigilan lang kayo ng mga kahinanain nyo, hindi tunay na peace at democracy yun. Authoritarian yun. Yan, yung pagiging isa lang yung isip ng lahat, hindi pwede yun. Pwede yun. At ayaw din natin yung kapag ka nag-polarize na tayong lahat naniniwala lang doon sa paniniwala natin. Dahil ako bilang dilawan, o dilaw, ayoko yung term na dilawan, yung bilang dilaw, meron akong hindi naman pananagutan, pero meron akong pagnanais na pakinggan yung bakit ganito yung side nyo. Diba? I will disagree, pero hindi kita babastusin. Lalo na kababayan kita, kababayang Pilipino kita. Diba? So, in summary, dahil napakahirap yung meaning of life sa akin, paano mo pinakikitunguhan yung tao ngayon? So ako, yung pakikipagkapwa ko, pakikipagbayanihan at pagpapakita ng kabutihang loob ko,
Una, yung pagtuturo ko. Oh. Pagtuturo at paglalapit ng kasaysayan sa bayan. Pangalawa, yung pagkokone-konekta ko. Kasi si Vanny Biernas yung nagsabi sa akin na sa mga libro daw, ang tawag sa personality ko, yung The Connector. So halimbawa, yun na nga, dahil nga ang dami ko ng network sa lahat ng paglalakbay ko at pagtuturo ng kasaysayan, kapag may kailangan sa ganito na pagkokonekta ko sa iba at nagkakaroon ng mga collaborations because of that. Opo. So, ako yung nagkokonekta kaya nagkakaroon ng may mga nagtutulungan, Opo. biglang may nagagawang magaganda. Pero ako mismo, alam mo sa totoo lang may dream din ako eh. Ano, sir? Gusto kong magkaroon ng foundation ng Philippine Public History. Oh, dapat. Parang Philippine Public History Foundation. Kaso hindi kasi scrupulous eh. Hindi makapal yung mukha ko na hihingan kita ng pera tapos tayo tayo ng foundation ganyan. Kasi una sa lahat, gusto ko ng facility na may building. Ayan. Kasi ang dami ko ng libro. Gusto ko yung mga libro ko nandoon, wala sa bahay, Oo. para hindi magalit yung misis ko sa akin. Tapos may opisina ako doon, tapos tumatanggap ako ng mga tao na may staff ako, Ah. tapos may library doon ng books ko, yung mga librong Opo. pag-aari ko, Ah. na nagagamit kasi pupuntahan ng mga teacher, Opo. ng mga historians, ng mga na pwedeng na magamit nila yon. Sa pagtuturo. Pangalawa, gusto ko magkaroon ng parang Ricky Lee workshop Oh, pero No? history. na para sa Philippine history na yung mga hindi historians, pwede silang matuto ng Philippine history in 2 days, 3 days, ganun. It's good for journalists, for Opo, example. pupunta ako dyan, It's sir. good for na sana may mag-sponsors para naman para naman may mapakain tayo, 'di ba? Kasi pwede ko naman gawin ng libre 'yon. Pero yun yung mga gusto kong gawin. Ganda yun. Ayoko ng modular, ayoko na may maghahanda ako ng module or what. Kasi talagang ang talent ko talaga in speaking eh. Opo, yun. So kaya nga ako, sa totoo lang, although nagsusulat ako as a writer, as a columnist, as a historian, I need to write papers, no? Ang nakita ko talaga, ang pinakalakas ng Xiao Chua ay kung paano siya magsalita. Boses, Paano niya yeah. iproseso yung information para maintindihan ng tao. Oo. Yun ang gusto kong i-impart eh. Watch me enough, you might as well learn it. Oo, sir. Diba? Ako, You sa might totoo as lang, well learn it. Tumatak sa akin lahat eh. Pero what if may turo ko yung principles ng kasaysayan para madali mong maipaliwanag? Yun yung gusto kong gawin. Kumbaga, bubuo kayo ng panibagong henerasyon ng mga Xiaochua, no? Na hindi ng panibagong magiging story. katulad ko. Oo. Diba? Alam mo, sa totoo lang, ang hirap ding maging ako dahil pag tinignan mo sa academy, hindi naman ako totally respected eh. As a I'm respected because I'm PhD. Pero yung sinasabi mo na, hindi naman ako, at totoo to, I will say it with you, hindi naman ako ang pinakamagaling na historian eh. Ano ba kasi ang batayan ng magaling na historia? Naiinggit kasi yung iba dahil akala nila, bakit ganyan si Xiao Chua? Hindi naman siya yung pinakamagaling pero siya yung popular. Hindi naman, yung pagiging magaling, hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako yung pinapakinggan ng ibang tao eh. Pinapakinggan ako ng tao dahil madali ako magpaliwanag. Oh, yun nga. Mas Hindi importante yun. Hindi ako ang pinakamagaling na historiador, hindi ako ganun eh. At may price to pay. At ang price to pay ay yung time mo with family, with my wife, sacrifice yan. Hindi ako makahindi eh. In-invite mo ako, di ba? Oo nga Sabi eh. ko. Kaya nga sir, Sunday ngayon eh. Pero Oo. sobrang grateful namin. Marami na akong tinatanggihan, pero ang dami pa rin Dami pa lumilitaw rin. na mga events na hindi mo matanggihan. So, Opo. wala talaga akong pahinga. Kahit weekends, di ba? Yung DOST, meron kaming, umiikot kami sa buong bansa. Opo. Alam mo, umabot na dati, 2 regions lang yan per conduct. Ngayon, ginawang, sabi ng COA daw, o kaya nag-isip yata na parang dapat per region, that's almost half of the year's Saturdays na wala ako sa Wala bahay. ka, oo. So, kaya magpaparilyebo na ako doon. Gusto ko talaga magparilyebo. Kasi, ang hirap na din. Although dahil doon nakakabenta ako ng libro. Kasi Oo, totoo. lagi ako sa labas eh. I have to sell books as well. So, yun yung pero I'm so blessed nga na kahit papano, PhD na ako after 12 Opo. years. Tumaas yung naging full-time ako sa Lasal, tumaas yung rango ko. Although I'm still I still have to work on my permanency.
medyo nagiging stable na yung buhay. Opo. Oo. Of course, nag-asawa ako this year. Yes, sir. Congratulations. Tuwan-tuwa Marso. ako. Opo. So, Ano lang, sir, pwede ko ba maisingit lang? sige, nabanggit mo yung ngayon asawa? na natin gawin Oo. yan. Hindi kasi naalala ko po, isa sa pinaka-iconic na moments namin kay sir nung klase namin. Nung sa dulo, kasi syempre ang gaganda ng mga lessons namin pero sa dulo, kwento ni sir yung istorya ng buhay niya. Tapos di amazed na amazed kami kung paano nga siya naging istorya. Tapos kasi kita-kita namin yung passion at saka yung fire niya for teaching Tapos parang nung sinabi niya doon na yung you take pride in what you're doing, na parang sabi mo, hindi man ako magaling sa relationships. Pero sa pagiging guro, may ano ka dyan, kumbaga may pagmamalaki ko yan. Tapos palakpakan kami lahat. So parang nung sinabi mo na hindi ka magaling sa relationship, nung nabalita ko kinasal ko na, oh my God.